Mabuhay mga kababayan, maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan kung saan hinuhukay natin ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersiya at politika sa Pilipinas. Ako ang inyong gabay, #WalkWithLove. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na bumabalot sa isipan ng maraming. Kung sakaling makulong si Atong Ang, sino ang hahawak sa kanyang trono bilang sabong king sa Pilipinas? Okay ha, mga kaibigan, hindi ito simpleng chismis. Ang trono ni Atong Ang ay hindi lang tungkol sa sabong, ito ay tungkol sa kapangyarihan, pera, impluensya at babae, no? Sa ilalim ng mesa ng politika. Kaya sumisid tayo sa kwento na puno ng intriga, drama at syempre katotohanan. Bago tayo magsimula, mga kababayan, sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Delano, California, Dubai, at sa lahat ng OFW sa Saudi, lalo sa Jeddah, sa Montreal, Canada, Japan, sa Canada at UK, kung gusto ninyong maabot natin ng 100,000 subscribers, pindutin na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan. Kung natutuwa kayo sa aming fact-based na pagsusuri, magpadala rin ng super thanks please para naman suportahan ang aming content, no? Para sa mga nasa Sydney, Hong Kong at Singapore, tulungan nyo kaming iangat ang boses ng Pilipino sa buong mundo. Kaya bakit mahalaga ang tanong na ito? Si Charlie Atong Ang ay hindi lang isang negosyante, siya ang sentro ng isang imperyo na umiikot sa sabong, gaming at mga koneksyon sa politika. Pero ngayon, nasa balita siya dahil sa mga aligasyon ng kanyang pagkakasampot sa mga nawawalang sabungero. Ano ang nangyayari? Sino ang susunod sa kanyang trono? Let's break it down, mga kaibigan, with a mix of humor, facts, and intellectual insights. Si Atong ang lalaking itinuring na sabong king sa Pilipinas, pero sino nga ba siya? Isang negosyante na nagsimula sa maliit na negosyo ng sabong hanggang naging multi-million dollar empire ang kanyang operasyon. Pero mga kababayan, hindi ito simpleng kwento ng tagumpay. Ang kanyang pangalan ay laging nasasabit sa mga kontrobersiya mula sa kanyang koneksyon kay dating Pangulong Erap Estrada hanggang sa mga akusasyon ng illegal gambling at kamakailan ang mga nawawalang sabungero. Okay, parang pelikula ito, di ba? Isang mafia movie kung saan ang bida ay laging may ace sa bulsa. Pero ang tanong, paano naging ganito kalaki ang imperyo ng Atog? At bakit parang ang daming gustong ibaksak siya? Ayon sa ulat ng Rappler noong July 2025, si Atong Ang ay nasangkot sa mga kaso ng korupsyon noong panahon ni Erap at kamakailan niuugnay siya sa mga nawawalang sabungero. Isang misteryong hanggang ngayon ay walang linaw. Ang kanyang small town lottery, STL operations, ay nagdulot din ng tensyon sa mga tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero kahit gaano kadami ang kontrobersiya, parang Teflon si Atong, walang dumidikit. Isang araw sa isang sabungan sa Laguna, narinig ko ang usapan ng mga veterano. Kung wala si Atong, para kang naglalaro ng sabong na walang manok. Pero ang tanong, paano nga ba niya nakuha ang ganitong kapangyarihan? Ang sagot, koneksyon mula sa lokal na politiko hanggang sa mga malalaking pangalan sa gobyerno. Si Atong ay parang spider sa gitna ng web ng impluensya. Kung curious kayo sa kwento ni Atong, i-comment nyo yan sa baba. Sino ang susunod sa trono? I-share mga video na ito sa inyong mga kaibigan sa Riyadh, Toronto at Dubai. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalaking kontrobersiya na kinasasangkutan ni Atong Ang, ang mga nawawalang sabungero. Mula 2021 hanggang 2022, mahigit 30 sabungero ang biglang naglaho
Parang pelikula. Pelikulang sci-fi mga kaibigan kung saan biglang nawawala ang mga tao. Pero seryoso mga kaibigan, ito ay isang malaking issue na nagpapakita ng madilim na bahagi ng industriya ng sabong. Okay, ayon sa ulat ng Express News PH, kahit ang abogado ni Atong na si Attorney Lorna Kapunan ay umatras na bilang kanyang depensa na nagdulot ng mas maraming hinala. Ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ay humihingi ng hustisya. Ngunit hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Ang sabong na dating itinuring na sport ng masa ay ngayon ay nauugnay sa krimen at korupsyon. O parang script ng teleserye ito ang sabungero na wala, pero sa totoo lang, ang mga pamilyang naiwan ay hindi naghintay ng happy ending. Ang tanong, may kaya bang magbigay ng sagot si Atong o patuloy lang siyang maglalaro ng hide and seek sa batas? Sa isang banda, mga taga-suporta ni Atong ay nagsasabing siya ay isang negosyante lamang na nahuli sa maling akusasyon. Ang sabong ay legal sa Pilipinas at ang kanyang negosyo ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Okay, pero sa kabilang banda, ang mga kritiko ay nagsasabing ang kanyang impluensya ay masyadong malaki. Halos parang siya ang kingmaker sa likod ng mga ilang politiko. Sino ang tama? Ang sagot ay nasa gitna. Ang industriya ng sabong ay puno ng gray areas at si Atong ay nasa sentro nito. Kung ikaw ang hukom, anong gagawin mo sa kaso ni Atong? I-comment sa baba at huwag kalimutang i-share sa mga kababayan natin sa Milan, Singapore at Doha. O kung sakaling makulong si Atong Ang hindi natin sinasabi na mangyayari ito. Pero what if? Sino ang hahawak sa kanyang trono? Ang sabong ay hindi lang laro. Ito ay isang industriya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Kaya't sino ang may kakayahang punan ang kanyang pwesto? O may mga ulat ng ilang lokal na negosyante sa Laguna at Cavite ay naghahanda na agawin ang kontrol sa sabong operations. Pero wala silang parehong koneksyon sa politika tulad ni Atong. Okay ang sabong ay hindi lang negosyo. Ito ay political currency. May mga bulong-bulungan ng ilang malalaking pangalan sa Kongreso ay may interes sa industriya. Pero sino kaya magkakaroon ng tapang na harapin ang kontrobersiya? O kaya ayon sa isang artikulo mula sa isang fulcrum, ang mga social media influencers tulad ni RJ Nieto ay may kakayahang mag-shape ng public opinion. Posible ba ang susunod na Sabong King ay isang digital influencer na kayang iwasan ang batas habang pinapanatili ang impluensya? Kung ako ang tatanungin baka ang susunod na Sabong King ay isang TikTok star na magla-live stream ng sabong habang nagpapa-super thanks sa mga OFW sa Dubai at Qatar. Pustahan tayo mga boss. Sinong mananalo? Manok o batas? Isang gabi sa isang sabungan sa Davao, narinig ko ang isang matandang sabungero. Kung wala si Atong, magkakaroon ng digmaan para sa trono. At totoo nga mga kaibigan, ang trono ni Atong ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapangyarihan at babae. Kaya sino ang susunod? Isang negosyante, isang politiko, o isang bagong mukha na lalabas mula sa anino? Okay kung may idea kayo kung sino ang susunod sa trono, i-comment sa baba at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Toronto, Sydney at Jeddah. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. Okay, ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang kaso ni Atong ay hindi lang tungkol sa sabong. Ito ay tungkol sa kung paano nakaugnay ang negosyo sa politika at lipunan sa Pilipinas. Ang sabong ay bahagi ng ating kultura, pero ito rin ay isang industriya na puno ng korupsyon at impluensya. Ayon sa Reuters Institute, ang Pilipinas ay nahihirapan sa disinformation lalo na sa pagdating sa mga isyong pampolitika. Ang mga isyong tulad ng nawawalang sabungero ay nagpapakita kung paano ginagamit ang social media para manipulahin ang opinyon ng publiko. Halimbawa, may mga ulat na mga pro-Duterte influencers ay nagpapalaganap ng mga kwentong pabor kay Atong. Okay, sa isang banda naman, ang sabong ay nagbibigay ng trabaho at entertainment sa maraming Pilipino
lalo na sa mga probinsya tulad ng Cebu at Davao. Pero sa kabilang banda, ang industriya ay madalas na ginagamit para sa money laundering at political leverage. Kaya't ang tanong, paano natin babalansehin ang kultura at ang pangangailangan para sa transparency? Kung ang sabong ay isang laro ng politika, si Atong ang grandmaster pero ngayon parang nasa checkmate na siya. Ang tanong, sino ang maglalaro sa susunod na move? O baka naman tulad ng sabong, ang tunay na mananalo ay ang pinakamalakas na kristal sa likod ng arena. Okay, kung sa tingin ninyo ay kailangan nating linisin ang industriya ng sabong, i-comment sa baba, hustisya para sa sabongero at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, London at Abu Dhabi. Yan. Okay pagkatapos po itong video na ito, mga kababayan, alam natin na ang mga OFWs ang tunay na bayani ng Pilipinas. Kayo sa Saudi, UAE, Canada at Australia, ang inyong boses ay mahalaga sa pagbabago ng ating bansa. Ang mga isyong tulad ng kontrobersiya ni Atong Ang ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang transparency at accountability. Okay. Ayon sa World Bank, ang mga remittance ng OFWs ay nagkakahalaga ng $43.7 billion noong 2025. Ang perang ito ay nagpapanatili sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero mga OFWs ay may karapatan ding malaman kung saan napupunta ang kanilang pinaghirapan. Isang OFW sa Dubai ang nagsabi sa akin kung may korupsyon sa sabong, paano pa kaya sa gobyerno? Tama siya, mga kaibigan. Ang bawat piso na ipinapadala natin sa Pilipinas ay dapat gamitin ng tama, hindi para sa mga negosyong puno ng anino. Kaya't mga OFW sa Riyadh, Singapore at Vancouver, i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Pindutin ang subscribe button at magpadala ng super thanks na rin please para suportahan ang aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Mga kababayan, ang kwento ni Atong Ang ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa sistema ng kapangyarihan, pera at impluensya sa Pilipinas. Kung sakaling makulong siya, ang trono niya ay hindi madaling mapupunan. Pero ang mas mahalaga, paano natin gagawing mas transparent ang industriya ng sabong at ang ating politika. Okay, pinag-usapan natin ang imperyo ni Atong ang kontrobersiya ng nawawalang sabugero, ang mga posibleng susunod sa kanyang trono at ang mas malaking larawan ng politika at lipunan. Ang sabong ay hindi lang laro. Ito ay salamin ng ating kultura at hamon ng ating sistema. Kaya't mga kababayan natin dyan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at sa buong mundo. Kung gusto niyo marinig pa ang ganitong mga pagsusuri, pindutin ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share ang video na ito. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers para sa mga nasa Sydney, Hong Kong at Doha. Tulungan ninyo kaming dalhin ang katotohanan sa mas maraming Pilipino. Hanggang sa susunod. Okay, mga kaibigan, manatiling makatotoo, maka-Diyos, makabayan. Salamat at magkita-kita ulit tayo. Ay, mag-subscribe now mag-subscribe na. 100,000 subscribers ang ating goal at mabuhay ang Pilipinas.